Gusto ko siyang tulungan. If it means na for the rest of his life, kailangan natin siyang bahayin at bigyan ng pagkain, tulong, lahat. I'm willing. Basta maging maayos yung kalagayan niya. Yun. Sa isang tahimik na kalsada, habang nagmamadali ang karamihan, may isang eksena na tahimik ngunit puno ng kahulugan. Ang mga busina at yabag ng mga naglalakad ay tila nagiging background lang sa isang maliit na sandali na magpapatunay na may kabutihan pa rin sa mundo. Si Ivana Alawi, kilalang artista at content creator, ay nagsagawa ng isang social experiment. Nagkunwari siyang buntis at walang-wala. Isang simpleng paraan upang makita kung sino ang tunay na handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Hawak ang kamera sa kanyang kamay. Pinagmamasdan niya ang bawat nagdaraan, sinusukat ang kanilang reaksyon at kilos. Sa bawat yabag, bawat tingin, bawat mukha ng mga dumaraan, dama niya ang tensyon at kaba. Sino kaya ang unang lalapit? Hindi niya inaasahan na ang unang lalapit ay isang taong mas wala pa sa kanya. Isang matandang lalaking kilala sa lugar bilang Tatay Jesus ang huminto. Tahimik at mabagal ang kanyang hakbang, ngunit may determinasyon sa bawat galaw. Lumapit siya at inabot ang isang maliit na halaga ng pera na 10 piso mula sa kakaunti niyang natitirang pera. Hindi mo na ako madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Hindi ako kakain ka, ma'am. Opo. Bakit po? May ka natin. Wala po akong pera. Di, ako. Kakain ikaw? Opo. Sige. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na ng sapaw. Ano yan? Sa'yo, Bigyan mo ako? bibigyan ka siya kain. O, Bibigyan mo ako pagkain. opo, opo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang simpleng pagbabahagi na iyon ay puno ng kabutihan, higit pa sa anumang material na bagay. Sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Ivana. Ang ingay ng kalsada, ang busina ng mga sasakyan at ang yabag ng mga nagmamadaling tao, tila naglaho lahat. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat at pagka-touched. Hindi niya inakala na may taong handang magbigay kahit siya mismo ay mas nangangailangan. Sa puntong iyon, malinaw ang isang katotohanan. Hindi nasusukat sa dami ng pera ang kabutihan ng tao. Kahit gutom at pagod, may mga pusong pinipiling magbigay. Nabigla ako kasi humihingi ako sa iba at bigla na lang siyang lumapit sa akin. Tinanong niya kung kumain na ba ako at bigla na lang niya ako inabutan ng 10 piso. Kahit 15 lang ang pera niya. Pambili ng sabaw. Maganda ang puso niyan. He just needs help. Mabait siya. Kailangan ko siyang tulungan. Si Ivana ay kilala sa bansa, hindi lamang sa telebisyon at pelikula, kundi pati na rin sa YouTube kung saan ipinapakita niya ang kanyang malasakit sa kapwa. Hindi lamang aliwan ang laman ng kanyang vlog. Kadalasan ito'y refleksyon ng tunay na buhay, pakikipag-usap sa mga taong madalas hindi napapansin at pagbibigay ng tulong na may respeto at malasakit. Sa bawat video, ipinapakita niya na ang maliit na tulong ay maaaring magbunga ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. Matapos ang tagpong iyon sa kalsada, agad na kumilos si Ivana. Dinala niya si Tatay Jesus upang kumain. Binilhan ng pagkain, damit at mga pangunahing pangangailangan. Nakita niya sa bawat kilos ng matanda ang kabutihang kusang lumalabas kahit sanay sa payak na pamumuhay. Kahit may ilang alok na tinanggihan, hindi nagbago ang determinasyon ni Ivana na tulungan siya. Si Tatay Jesus ay ipinanganak sa Bicol at lumaki sa simpleng pamumuhay. Bata pa lamang siya, natutunan na niyang magsumikap at tumulong sa pamilya. Lumaki siyang masipag at naging mason sa Maynila, kung saan pinangarap niyang magkaroon ng sariling kabuhayan. Ngunit isang araw na nakawan siya ng lahat ng kagamitan sa trabaho, ang kanyang mga materyales, kasangkapan at kahit maliit na ipon. Napilitang huminto sa kanyang trabaho at unti-unti napadpad siya sa lansangan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang kanyang pananampalataya at determinasyong mabuhay araw-araw. Kahit gutom at pagod, patuloy siyang tumutulong sa iba at umaasa sa biyaya ng Diyos. Sa bawat maliit na kilos, makikita ang pusong busog sa malasakit, isang pusong handang magbigay kahit walang kasiguruhan ang sariling bukas.
Hindi nagtatapos sa simpleng tulong ang malasakit ni Ivana. Niregaluhan niya si Tatay Jesus ng sariling bahay at lupa. Bumili siya ng isang parcel ng lupa sa Bicol na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 pesos upang doon manirahan si Tatay Jesus kasama ang kanyang pamilya. Ay, ganito Kuya Jesus, may gusto akong sabihin sa'yo. Pumunta ako dito para pasyalan ka, pero meron pa. Di ba mahilig ako mag-surprise? Anong tingin mo surprise ko ngayon? Hindi ko makita eh. Hindi mo makita? Ala, ayan. Yan. Gusto mo malaman ko anong surprise ko sa'yo? Ano yan? Itong tinatayuan natin. Pwede tayo magtanim. Pwede. Alam mo bakit? Oo. Binili ko na po itong lupang to para sa'yo. Lupa mo na to. So? Kaya kinuha ko ID mo, binili na po natin ito. Lahat, ito, yan, lahat yan sa'yo. Gagawa tayo ng bahay mo. Anong plano natin dito? Ibibigay namin sa inyo yung titulo, nakapangalan ito sa'yo. Oo. Regalo po namin ito sa'yo. Oo. Masaya ka naman po ba? Masaya naman. May lupa ka na! Iba ka na! Bukod sa lupa, tiniyak niya na popunduhan niya ang pagpapatayo ng bahay ni Tatay Jesus upang hindi na ito kailanman maging palaboy. Muli, bukod sa lupa at bahay, marami pang ibang ibinigay at binili si Ivana para kay Tatay Jesus upang masiguro ang kanyang kaginhawaan at kinabukasan. Binilhan siya ng mga hayop tulad ng baboy at manok para sa kanyang farm business upang magkaroon ng pangkabuhayan. Nagbigay din si Ivana ng malaking halaga ng cash bilang puhunan para sa negosyo at pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Noong una silang magkita sa Maynila, binilhan siya ni Ivana ng mga bagong damit, foam na higaan at iba pang essentials. Bagamat may ulat na ninakaw ang ilan sa mga ito, noong siya ay nasa lansangan pa, muli siyang binigyan ng tulong nang makauwi na sa Bicol. Hindi rin nakalimutan ni Ivana ang transportasyon at reunion. Binayaran niya ang lahat ng gastusin ni Tatay Jesus mula Maynila patungong Bicol upang muling makapiling ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ipinangako niya na ang lahat ng kikitain mula sa mga YouTube vlogs kung saan tampok, si Tatay Jesus ay mapupunta sa kanya para sa panghabang buhay na suporta. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng tulong ni Ivana ay ang paghanap at muling pagkikita ni Tatay Jesus sa kanyang pamilya sa Bicol. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at koneksyon upang mahanap ang mga kaanak ng matanda. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap at koordinasyon sa lokal na pamahalaan, natagpuan nila ang kanyang mga anak at apo. Ang muling pagkikita ng matanda sa kanyang pamilya ay puno ng luha, halakhak at damdaming walang kapantay, isang sandali ng tunay na kaligayahan at pagkakaisa. Nawala si tatay, wala ka doon. Si nanay nag-aantay sa'yo doon. Durag na baga si nanay. Matanda na si nanay. Namahal ka rin ni tata. Hinahanap ka ni tatay. Wala kaming masabi. Sige, uwi tayo. Pinagdadasal niya kayo. Araw-araw daw. Nitong December 2025, personal na binisita ni Ivana at Hash Alawi si Tatay Jesus sa Bicol upang maghatid ng karagdagang saya at tulong ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang reunion, ang bagong bahay, ang farm, at ang panghabang buhay na suporta ay simbolo ng malasakit, dedikasyon at pagmamahal na tunay na nagpabago ng buhay ng isang tao. Ang kwento ni Ivana Alawi at Tatay Jesus ay hindi lang tungkol sa isang viral na video o social experiment. Isa itong paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pusong marunong umunawa, magmahal at magbahagi. Mula sa simpleng tulong ng isang matandang halos wala nang maibigay, nabuo ang isang kwentong nagbigay liwanag sa maraming puso. Pinatunayan nito na hindi kailangang maging mayaman para maging mabuti. At kung ikaw ay may kakayahan, pera, o impluensya, may responsibilidad kang gamitin ito para sa kapwa. Sa mundong mabilis mag-scroll at madaling makalimot, naway magsilbi ang kwentong ito bilang paalala. Minsan, sapat na ang isang simpleng malasakit upang maging tulay ng pag-asa.